Alam mo ba na isang panalangin lang sa umaga ay maaaring magbago ang takbo ng buong araw mo? Sa gitna ng kapaguran, gulo, at sunod-sunod na iniisip, minsan nakakalimutan nating anyayahan ang pinakamahalagang kasama sa ating araw, ang banal na Espiritu. Hindi natin kailangan ng magarbong panalangin o maraming salita. Ang kailangan lang ay isang bukas na puso na nagsasabing, Espiritu ng Diyos, samahan mo ako. Sa Awit, chapter 143, verse 8, ganito ang dalangin ng isang pusong nagtitiwala sa Diyos. Ipadama mo sa akin sa umaga ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Ituro mo sa akin ang daan na dapat kong tahakin, sapagkat sa iyo ko itinatagubilin ang aking buhay. Sa bawat pagising natin, hinahanap natin ang direksyon. Saan ba ako patutungo? Ano ba ang dapat kong unahin? At sa dami ng dapat gawin, kadalasan ay nauuna ang pangamba, pagkalito o kapag-ura ng isip. Pero kapag sinimulan natin ang araw sa panalangin, hindi tayo naglalakad ng mag-isa. Ang Espiritu ang nagsisilbing liwanag sa mga hakbang natin. Ang pag-anyaya sa banal na Espiritu tuwing umaga ay hindi lang tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa relasyon, sa pakikinig, sa pagpapagabay at sa pagtitiwala. Tulad ng cellphone na kailangang i-charge, ang kaluluwa natin ay kailangang mapuno ng presensya ng Diyos bago harapin ang hamon ng araw. Sa simpleng panalangin, tulad ng, Panginoon, hindi ko alam ang mangyayari ngayon, pero alam ko na kapag kasama kita, sapat na, nagkakaroon ng kapayapaan ang ating puso. Sabi nga sa Isaias Kapitulo 50, versikulo 4, bawat umaga'y ginigising niya ako, binubuksan ang aking pandinig, at ako'y nakikinig na tulad ng isang alagad. Gusto ng Diyos na gisingin hindi lang ang ating katawan, kundi ang ating espiritu. Gusto niyang magsalita sa puso mo bago ka pa lumabas ng bahay. Kaya sa bawat pagising mo, huwag kalimutang imbitahan siya. Dahil ang umagang kasama ang banal na Espiritu ay umagang may direksyon, lakas, at pag-asa. Ngayon, ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y manalangin ng sama-sama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O banal na Espiritu, sa pagsikat pa lang ng araw, narito na ako sa iyong harapan. Alam kong maraming hamon ang darating. Kaya bago pa man ako magmadali, humihinto ako ngayon. Humihinga ng malalim at humihiling, samahan mo ako, Espiritu ng Diyos, pumasok ka po sa puso ko. Linisin mo ang aking isip, alisin ang gulo, ang takot, ang pangamba. Bigyan mo ako ng panibagong kapayapaan na tanging mula sa iyo lang nanggagaling. Gusto ko pong simulan ang araw na ito na kasama ka. Hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang anak na nangangailangan ng gabay ng Ama. Tulad ng sinulat sa Awit Kabanata 143, talata 8, ito rin ang panalangin ko. Ipadama mo sa akin sa umaga ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Ituro mo sa akin ang daan na dapat kong tahakin, sapagkat sa iyo ko itinatagubilin ang aking buhay. O Diyos, sa dami ng kailangang gawin, sa dami ng boses na naririnig ko sa mundo, nais kong buksan ang pandinig ko sa iyo. Ipakita mo kung ano ang mahalaga. Itama mo ang mga desisyong lilikhain ko. Ikaw po ang maging direksyon ko sa bawat hakbang. Alam mo ang mga kinikimkim kong takot, ang mga alalahaning hindi ko mailabas kahit kanino. Alam mo kung saan ako nanghihina. Alam mo rin kung saan ako nagkukunwari ng lakas, kahit pagod na ako sa loob. Kaya ngayon, wala akong itinatago. Lumalapit ako ng totoo, buong ako, at buong pusong naghahangad ng inyong presensya. Espiritu Santo, kung sakaling mahirapan akong makinig sa inyo,
pakiusap. Gisingin mo ako araw-araw tulad ng sinasabi sa Isayas, bawat umaga'y ginigising niya ako. Binubuksan ang aking pandinig, at ako'y nakikinig na tulad ng isang alagad. Turuan mo akong makinig, hindi lang sa tenga, kundi sa puso. Gawin mong malinaw ang mga paalala, ang mga paanyaya, at maging ang mga tahimik mong pangungusap. Tulungan mo akong maging mapagpakumbaba, na sa bawat tagumpay, ikaw ang maitaas. Sa bawat pagkakamali, ikaw pa rin ang lapitan. Sa bawat hindi ko maintindihan, matuto akong manahimik at magtiwala. At sa bawat araw na parang walang nangyayari, itanim mo sa akin ang katiyakang may ginagawa ka kahit hindi ko pa nakikita. Banal na Espiritu, gawin mong banal ang ordinaryong araw. Gawin mong makabuluhan ang simpleng gawain. Maging ikaw ang laman ng bawat desisyon, kilos at salita ko ngayong araw. Maraming salamat sa panibagong simula. Salamat sa biyayang kahit ako ay may kahinaan, patuloy mong pinupuno. Salamat dahil hindi ako kailanman nag-iisa. At ngayon, itinataas ko ang buong araw na ito sa iyo. Ikaw na po ang manguna. Ikaw ang gumabay. Ikaw ang magsalita. Ikaw ang mamuno sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat paggising mo sa umaga, sino ang una mong kinakausap? Ang mundo ba o ang Diyos? Sa araw na ito, paano mo aanyayahan ang banal na Espiritu na manguna sa iyong mga hakbang? Ang pag-anyaya sa banal na Espiritu tuwing umaga ay hindi simpleng ritual. Ito ay pagpapasya na piliin ng Diyos bago ang lahat. Sa mundong mabilis, magulo, at puno ng ingay, ang tahimik na panalangin sa umaga ang nagbibigay ng tunay na lakas. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi man agad mawala ang mga problema. Siguradong hindi ka nag-iisa sa pagharap sa mga ito. Kaya kapatid, huwag kang aalis sa bahay nang hindi mo siya kasama. Sa simpleng panalangin, sa taimtim na katahimikan, sa bukas na puso, maririnig mo ang kanyang tinig. At sa bawat araw na inuuna siya, mas lalalim ang tiwala, mas lalakas ang loob, at mas lalapit ang puso mo sa kanya. Dahil ang bawat umaga ay paanyaya niya. Anak, halika. Simulan natin ito ng magkasama. Kung ang panalangin at mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, i-type mo sa comments ang Espiritu Santo, samahan mo ako sa bawat hakbang. May nais ka bang isamang panalangin para sa araw mo o sa pinagdadaanan mo ngayon? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin ang bawat isa at sama-sama natin itong idudulog sa Diyos bilang iisang pamilya sa pananampalataya. Kung gusto mo pa ng higit pang panalangin, gabay at pagninilay mula sa salita ng Diyos, mag-subscribe ka sa channel na ito. Huwag kalimutang i-click ang bell icon para ma-notify ka sa bawat bagong panalangin na aming ibabahagi. At tandaan mo, kapatid, ang araw na sinimulan mo sa presensya ng Diyos ay araw na hindi mo kailangang harapin ng mag-isa. May Diyos na laging naroon at may komunidad na nananalangin kasama mo. Maging liwanag ka sa mga taong nasa dilim at hayaan mong gamitin ka ng Diyos simula ngayong umaga